Katawa-tawa para kay House Deputy Minority Leader Leila De Lima ang alegasyon ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines na kabilang siya sa mga nakatanggap di umano ng male-maletang pera mula kay Zaldico. Kasama si De Lima sa listahan ng mga kongresista na inilabas sa press conference ng umano'y dating Marine members na sinasabing hinatiran ng pera. Pero sa isang statement, sinabi ni De Lima na malinaw na paninira at kasinungalingan ang paratang. Kung titinanaan niya ang timing ng paglalabas ng affidavit, sakto sa confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng mambabatas, cheap ang hakbang at squid tactics na layong ilihis ang atensyon mula sa tunay na issue, ang paniningil sa mga Duterte. Ni hindi umano ito magawa ng maayos at ang tanging nakuha ay mga kaduda-dudang personalidad gaya ni na Jay Sonza, Mike Defensor at Levi Badigod para pangunahan ang pinondohang operasyon. Tinawanan lang din ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang paratang na nakatanggap siya ng pera. Pinuto ni Adyong na mahirap sagutin ang isang kasinungalingan na nasa affidavit. I don't think they deserve a decent answer from me. A response. Unassigned nga di ba? It's all BS. I mean, it's all BS. Ang hirap kasi mag-argue sa isang kasinungalingan. How do you even argue with lies? Diba? So, and I think nakita ko nga kanina sa report, sa Navy ba yun? Lumabas ang statement ng Navy na some of them have not even entered officially the service. And some of them actually were discharged dishonorably. So there you go. So, yeah, parang it's all BS. I'm sorry. Samantala, tinawag ni House Deputy Speaker Paudo Ortega V na may sariling mundo o delusional ang mga nag-aakusa na wala raw katotohanan. Mahirap talaga pag merong sariling mundo. Delulu tawag sa mga ganyan. So, hindi natin masyado binibigyan ng pansin dahil wala naman pong katotohanan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.